Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 7 to 13. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga not pa personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo, dalawa pa yung woman, no? All the details is in description below para sa personal reading. Paka-check na lang. Diyan na reading tayo, Capricorn. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan yung isipan nyo ha. Energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Virgo. Meron tayong Taurus, Libra, Pisces, and Virgo. Siyempre, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Walang sino man. May changes na magaganap pa. May changes na mangyayari. May mga bagay na maaring gusto mo nang aksyonan this time. Maaring mga paninindigan ka na to start a new beginning into your life. Sa iba sa inyo, maaring may kasi you look to the future na rin kasi sa nakikita ko dito, maaaring may mga bagay na nabivision mo kung ano yung kalalabasan ng bagay na yun o yung sitwasyon na yun. You know? Pero handin pa rin yung sitwasyon na maaaring nagkakaroon na pag-aalinlangan dun sa sitwasyon o sa bagay na yun. No? Maaaring may mga sitwasyon pa rin na nakahata ka ng nakaraan. Pero if there's a change, kung magkakaroon ka ng changes in any situation of your life at may mga babaguhin o umpisahan o i-start and you begin into your life, it will succeed and it will grow. Ang sinasabi ito. Basta palagi mong tatandaan, confidence, mag-focus ka sa purpose mo, ano ba yung mga main concern mo. Kailangan din dito is lakas ng loob and sigla, no? Dun sa bagay na yun kasi it will success. Siyempre, nahandito pa rin may mga hindi pagkakasunduan. Pwedeng sa mas bata sa'yo, sa iba sa inyo, or sa iba is maaaring same or mas maedad sa inyo, no? Pero there's a conflict, malaki man o maliit ito, magkakaroon ng mga debate, or pwede rin sa work mo, o any situation mo, sa aspeto ng buhay mo, may mga pain ka na mararamdaman, pwedeng pain when it comes to a physical activity, pwede yon, pwedeng sa trabaho, pwedeng dun sa debate o sa tao na hindi kayo magkakasundo. Ganyan. May mga pag-aabuso or something abuse. Pwedeng abusuduhin mo yung sarili mo sa trabaho mo or any situation or someone's abusing you. Yan. Kumbaga, inaabuso ka. Kung halimbawa sa work, sa'yo na lahat pinagawa, di ba? Kumbaga, marami naman kayo dyan, hindi ka lang naman nag-iisa. Pero sa'yo lahat pinaako yung responsibilidad nung mga gawain, no? O sa family, pwede rin yun. Diba? O kaya, in a situation na masyado ka na inaabuso nila kasi mabait ka, ganito, tahimik ka lang, hindi ka nagsasalita. Pwede may mga ganun sitwasyon. Kung sang aspeto ng buhay mo na yan. And syempre, may mga new member of the family, maari na may mga new baby, o kaya is may mabubuntes, or may buntes, o may mga anak, or pwede rin new pet, or new member of family, pwedeng yung kapatid mo, pamangkin mo, or sino man titira sa inyo, pwedeng ganun, kung ano man, there's a new member of the family rin ako nakita kasi. And then also, yung iba sa inyo, maaring nagkakaroon kayo, iba sa inyo kasi nagtataro na talaga, no? May nagtataro dito, o katulad ko, may iba man dito is nagkakaroon ng thinking about what if ganito, ganyan. May ganun siyang thinking, no? And syempre, ang nakikita ko, magkakaroon ka daw ng questioning, quarrel, pwedeng wife, kapatid, or someone, basta babae, sa isang babae. Pwedeng family related, pwedeng work related. Yan, may magkakaroon ka ng quarrel, or questioning, pwedeng ganun, sa isang babae. Sa iba naman sa inyo, pwedeng conflict yun, o hindi pagkakaintindihan.
May tao na check sa'yo. Hindi kayo lahat pwedeng may taong halimbawa lalo na kung bago pa lang kayo ng relationship, ganyan, o kaya pwede kung bago or matagal na, parang pinapacheck ka niya when it comes sa kakilala niya na nagtataro. Energy ni Capricorn. Energy po. Ay, ano ba yan? Sumabog. Energy mo? Alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo into your life. Alam mo kung ano yung wish come true mo. Pero, ang nakikita ko sa'yo, hindi ka makapag-desisyon. Pwedeng you want to create something into your life, pero indecisive ka. Indecisive bulol si ate, no? Hindi ka makapag-desisyon. No? Pwedeng nalilito ka, pwedeng natatakot ka, or pwedeng i-delay mo itong bagay o itong sitwasyon na to. No? And then also, ang energy po rin sa nakikita ko dito, hindi naman yung satisfaction kung ano yung meron ka sa ngayon. Yun nga lang, yung kasiyahan and satisfaction yan. Kumbaga, okay naman yung energy po sa akin dito, sa nakikita ko dito. Yun nga lang, may mga inaalala kang bagay-bagay, no? Maaring mga inaalala ka, maaring iba si Chubay, kinaka-stress ka, kinaka-anxiety ka, ganyan. May mga ganun, o maaring may mga iniisip kang bagay-bagay na nakapagpapa emosyon sa'yo, no? Dito sa sitwasyon na to. Yun na nakikita ko sa'yo dito. With comes on energy. Masaya ang nakita ko, satisfied. Okay naman siya. Yun nga lang. May blockage, no? May blockage sa'yo sa nakita ko dito. May mga unexpected situation happen. Ako nakikita sa'yo. Medyo others in yung horizon pala. No? May bibigyan ka ata ng tulong o hihingi ng tulong sa'yo. May mga unexpected, as in, nasabi ko na naman dito, hindi ko nasasabihin. May mangyayari. Hindi inaasahan. Anong parating kay Capricorn? Ano po parating kay Capricorn? Ay, tingnan natin. Anong parating kay Capricorn this week, universe? Ano po ito? Universe, pwede explain mo sa akin to. Ooh, okay. Parating sa'yo. Merong biglaan o merong kang malalaman or may mangyayaring unexpected na pwedeng magugulat ka. As in, siya, biglaan lang siya. Unexpected to. Yan, may mga unexpected situation. Ate, masama ba yan? Maganda. Maganda siya, syempre. Maganda siya. Pwedeng magkakaroon ng opportunity kasi. No, maaring, any opportunity. Maaring may mga manifestation ka na biglang hindi mo inaasahan na dadating siya. Yan, may mga, sa iba dito, there's a miracle coming into your life. Also, sa iba sa inyo, di sa good news, may pagpasok ng pera. Also, may ma-achieve ka raw. Sa iba dito, happiness and fulfillment din. Kanya, makakaramdam ka ng kasiyahan or overflow of emotions. Also, abundance is coming. Yan yung mga biglaang magaganap o mangyayari. Ay, parating pala sa'yo. Yan ang parating sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo dito, no? Sa iba dito, to? Basta unexpected. Sa iba dito, this is a revelation.
maaring may malalaman kang information or there's a revelation na mangyayari this week sa iba sa inyo. As in, di ba sabi ko una pa lang, unexpected. Yun. And also, sa iba sa inyo, there's a union. Pwedeng magkakaroon sa iba sa inyo wake up sa business na may mga partnership, dealing, collaboration, ganyan. May mga aaralin kayo. Sa iba naman sa inyo is, mayroon kayo makikilala na bagong tao sa buhay nyo. Na pwedeng siya yung makatulong sa'yo when it comes to trabaho, when it comes to success or to your happiness. Pwede ganun sa iba. Sa iba naman is union ito, no? There's a union or may mga new connection, new commitment, or there's a new attraction coming into your life sa iba sa inyo. Oo nga, mayroon ka daw malalamang katotohanan. Mukhang may isang bagay o isang sitwasyon into your life na basta may malalaman ka. Biglaan siya. Biglaan. Alam mo ba ito mapasok sa utak ko? Mananalo kayo. Yung sa intuition ko Parang yun ang pumapasok sa intuition ko. Kung ano yung idea na naiisip mo, gawin mo. There's a victory and success coming sa'yo. As in. Yung may mga sitwasyon na siguro dati mo na siyang ina-actionan. Maybe matagal mo na siya ina-actionan, ginagawa mo na siya dati. And it making things happen at this time. Yan, may mga bilang mangyayari sa'yo. Anong dapat iwasan ni Capricorn? So, iba sa inyo, kung gusto niyo ng bagong trabaho, yes, meron. Pwede, no? Kung gusto niyo na bagong trabaho, ganyan, pwedeng may offer dito sa universe. Pwede rin na may isang sitwasyon o isang bagay sa buhay mo na bigla ang aalis ka na lang, na bigla ang masasyak ka na mangyayari yon na huwag naman sana kayo matanggalan ng trabaho, syempre, iba na yun. Huwag naman sa point na yun. Pwedeng something foundation, no? Marami kasing klase ang foundation. Pwedeng foundation ng kaibigan, foundation ng family, relasyon, trabaho. Pwede yun, no? Pwedeng tiwala. Pwede yun. Diba? Ay, baliktad. Muta mo, magician uli. May pagtatapos, May pagtatapos na mangyayari. As in, you will become a center of attention ang sinasabi dito. May sinasabi dito, papers and documents. Lagyan na nakikita. Hindi ko alam kung ano yun. So, iba dito, this is a recognition. No, may mga recognition, may mga pagkakakilanlan, or yung iba kasi sa inyo may pagka-leadership no? Maybe a boss or a leader, o may mina-manage kayo, ganyan. Pero pag-uusapan ka rin, no? May mga problemang magtatapos sa buhay mo. Oo, kasi puro beginning ito, Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ano dapat iwasan ni Capricorn Universe? Dapat niya iwasan this week. Ay, devil! Dapat mo iwasan devil side. Oh, okay. Ba't may tao dito na sana makarma ka. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung, alam mo yung yung ulitin yung nakaraan. Yung ma-imbalance ka, yan, iwasan mo. Imbalance, disbalance also. Iwasan mo yung mga kaguluhan,
yung, yung i-delay, yung mga dapat i-delay, yan, iwasan mo yung, kung pwede namang gawin na, why not, hindi pa. Diba? Yung ma-loss of control ka, o iwasan mo yung nangyari na noon, tapos mauulit-uli, ganyan. Iwasan mo yung, siyempre isa rin yung paghihigante. No? If ever na kahit kasi minsan kahit thinking mo pa lang kasalanan na, di ba? Sabi sa yun, iwasan mo na lang yun, no? O yung mga tao na dishonest sa'yo. Also, sa sarili mo, yung being a dishonest person o hindi pagiging totoo, ganyan, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung labanan, yung mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Iwasan mo yung hindi ka mag-umpisa or mag-start a new beginning in life. Yung tulad na sabi ko, di ba, indecisive ka in some aspect of your life. Yan, iwasan mo yun. Siyempre, need mo rin kasing mag-decide when it comes to your own. No? Iwasan mo yung pabago-bago isip. Pero if not sure talaga, hindi naman sinasabi na madaliin mo ang lahat. Kasi it would cause bad din kasi siya, no? Yun na nakita ko. Siyempre, iwasan mo yung ma-stuck or matrap ka in your situation, ang sinasabi dito. Iwasan mo yung hindi mo harapin yung isang sitwasyon at hindi ka magkakapag-desisyon. Kumbaga, wag kang iwas ng iwas. No, iwasan mo yun, pinakaiwasan mo yun. Siyempre, kailangan mo rin magdesisyon, kailangan mo rin magsalita, kailangan mo rin magsabi ng iyong opinion, or if you want clarity, or kailangan mo mag-action ka. Diba? Iwasan mo yung toxic relationship, toxic person, toxic environment, or kaya rin siguro umiiwas ka kasi ayaw mo ng gulo. Ayaw mo na, you want to be relaxed. No? Isa rin yun, siguro. Iwasan mo yun nga, tulad na sabi ko, decision ka ng decision, hindi naman nag-action. Diba? Yan. Iwasan mo na lang yun. Iwasan mo yung hindi ka makapag-start ng new fresh in life. Kumbaga, andito rin kasi yung situation na may mga sitwasyon na you need to be wiser and stronger. When it comes sa love, tsaka yung mga taong hindi equal, iwasan mo yun. Di ba sabi ko, unfairness, yan. Tsaka yung mga tao na yung may mga masasamang ugali, mga hindi dapat pagkatiwalaan, yan, yung mga tao na hindi ka tiwa-tiwala, kumbaga, uiwas ka doon, or siyempre sa sarili mo, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Isa yun. Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man siya, when it comes to love. Ba? Justice and justice, oh. Sa love, bakit justice po? Thank you. The Strange. Okay. Okay, kung ikaw is single, aray ko, sakitan pa ako. Kung single ka, wini-wish mo talaga. Pero hindi yung pagiging aware mo, no? Sa nakikita ko dito. Kung single, iba sa inyo LDR? Parating naman sa'yo. So, iba sa inyo, may parating sa inyo. Bakit ganun? Ay. Bakit ang sama nung parating? Pero may parating sa'yo, pero baka ma-shock ka kapag malalaman mo daw yun. Kasi may something sa kanya. Okay. Pwede ito ay matagal mo na kilala. Itong tao na to. Pero may pagka-bad attitude ata to. Or maybe hindi man siya bad attitude, stuck siya in a situation na meron siyang connected. May nakakonect pa sa kanya. Yun ang nakikita ko. Kung kayo naman, pero maingat pa rin kayo pa rin magde-decide niyan, syempre.
O may ding ikaw rin yun, di ba? May connected ka pero gusto mo kumonek sa kanya. Vice versa tayo. No pointed name, wala pangalan mo dito. Dito sa sitwasyon, kung kayo is nagkahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay, is magkakaroon ng reconciliation or maybe this is you. Kaya may reconciliation, handoon yung mag-a-action siya. No? Gusto niya ipaglabang muli itong relationship na to sa nakikita ko dito, and then gusto niya mag-apology sa'yo. May pagbabalik. Pero bakit? Ang hindi ko maintindihan sa kanya, gusto niya kumonek sa'yo, pero nagkakaroon siya ng attraction with someone na, kaya pala nagiging iba yung ano ko to. Pwedeng ikaw to or siya, nagkakaroon siya ng interest with someone eh. Gusto niya kumonek sa'yo, gusto niya mag-apology sa'yo. No? Hindi naman yung being interested pa rin siya sa'yo, pero meron siyang something na maaring hindi niya nasasabi sa'yo or hindi niya sasabihin sa'yo. Ingat ka, mag-trust ka sa intuition mo. Yun ang pinaka-the best. Or maybe this is you ha. Kung babalik man siya. Dito kasi babalik siya. Gusto niyang bumalik. Kung kayo naman is in relationship, you try to make it balance yung relationship na ito, sa nakikita ko dito. And then also, you feel peace. Kumbaga, payapa naman kayo sa isa't isa. Medyo may pagkatahimik. No, ako nakikita dito. Handun yung awareness to each other. Handun yung motivation and want to keep fighting this relationship. May mga sharing problem naman kayo. Maaaring may sinishare siya sa yung problema at siya naman may sinishare siya sa yung problema. May mga ganun sitwasyon ako nakikita dito, no? Kumbaga, accept nyo yung bawat isa. Nagkakaroon ka ng acceptance dito, no? Kumbaga, magkaroon kayo siguro ng hindi pagkakaintindihan, if ever lang ha, nagkakaroon kayo hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon naman ng forgiveness at healing in this relationship, ano, sa nakikita ko dito. Or maybe someone sa relationship nyo na need to heal something, pwedeng kung may sakit ang isa, o may nararamdaman ang isa, there's a healing situation. Ako nakikita dito. Kung kayo na mas nagkaaway o hindi nagkaintindihan, magkakaroon kayo ng pagbabati. May pagbabati ako nakikita dito sa sitwasyon na ito. Kung kayo hindi nagkaintindihan na, pero kung sa ano lang, binabalansin niyo yung yung bawat isa ay yung relationship na ito. So, isa sa inyo isa sa inyo may taong nagkaka-interest. Halimbawa, ikaw, Capricorn, halimbawa, hindi mo alam, may tao pa lang, o nararamdaman mo, may tao nagkaka-interest sa'yo. O kaya, yung partner mo, vice versa, hindi niya rin alam siguro na may tao nagkaka-interest sa kanya. Or alam niya, hindi lang niya pinapansin. Pwedeng ganun. May ganun ako nakikita dito. Nagkakaroon ng attraction or may na-attract na tao. Tingnan natin, Capricorn. Pwedeng sa trabaho, ganyan. May kinukuha ako eh. Uy, makaka-receive ka daw ng gift. Makaka-receive ka daw ng gift. Makaka-receive ka raw ng gift. Mukhang busy ata yung iba dito, no? Dito, magiging busy yung iba eh. Maaring marami kayong isipin or may mga busy time ka na gagawin this time sa nakikita ko dito. Maaring may mga multitasking, multiple priority situation. May mga sitwasyon na very magnetic ka pala ngayon. Magnetic ka. May tao makipag-usap sa'yo. Or maybe this is you, makipag-usap sa'yo related to a money. May travel yung iba, no? Or maybe thinking about traveling o nahandin yung connected nyo sa iba dito LDR kasi, no? Yan. Meron din ako na nakikita na may makikipag-usap sa iba sa inyo, maaring 2 hanggang 3 tao or maaring pangatlo ka o pang-4 ka.
Yun. Ikaw makipag-usap or someone, or siya, may pag-uusap. Ako nakita. May mga gathering, may mga creativity sa iba collaboration to eh. Sa iba, ano to, may tao na willing siyang suportahan ka at bigyan ng pagmamahal. Related to work, sa work, ito, sa iba. May recognition, marilis kang gift, merong, merong hihingi ng tulong sa'yo. Huh? May tao na problema sa pera. May nakita ko dito, pero sana naman hindi yung hihingi ng tulong sa'yo, di ba? Baka may mangutang o manghiram o humingi ng iba kasi yung hiram sa hingi ng tulong, di ba? Pero minsan kasi nangyayari yung mangungutang sa sayo, pero hindi siya magbabayad. Thinking na niya, natulong mo na yun. Ihirap din minsan, no? Okay. Someone want to commit. Ako nakikita dito, no? A person who is in a distance. Pwedeng nasa probinsya, pwedeng nasa ibang baryo, o pwedeng nasa ibang bansa. Yun ang nakikita ko. Or pwedeng, sabi ko nga, baka LDR kayo, no? Sa iba sa inyo. And then, taon to, single to. Pwede rin, nasa iba dito, is itong tao to, is ko-connect sa'yo dahil meron siyang problema related to a love. Tapos, ikaw pala yung love, ano? Sabay ganun, no? Bakit may nalilito? May hinihintay ka? Parang may hinihintay ka dito. Sa nakita ko sa by this September, it's more on, siya, medyo gumagaan kasi yung energy mo sa akin. Dito ha, yung nakikuha kong energy ha. Magaang yung energy niya ngayon, unti-unti na magkakaroon ng growth when it comes to related to a money. Kasi, paano mangyayari? Halimbawa, sa trabaho mo, magkakaroon ka ng mga overtime, ganyan. Siyempre, related to a money, medyo tataas yung sahod mo nun, di ba? Yan, magkakaroon siya ng growth, kumbaga, no? May mga sitwasyon na mag-a-action o may a-actionin or something progressing. Itong nakikita ko, yun. There's a growth, no, coming when it comes sa'yo. Congrats. Also sa mga connected mo, magkakaroon ng growth. Tapos na to, universe. Ano pong kasunod nito? Okay. Yung iba sa inyo, nag-iisip kayo about something, pwedeng travel. Sorry sa throat chakra ko. Pwedeng nga din sa naghahanap. Kasi kayo, no? Parang, alam yung want to be alone, yung energy mo na nakukuha ko dito. Itong taong na energy na to, want to be alone. Hindi ko alam kung bakit malungkot siya, no? Itong taon na to. Parang andun kasi siya sa sitwasyon na focus siya, patient siya. Pero nag-iisip itong taon na to o nagsisiyasat siya o naghahanap siya ng katotohanan. Kumbaga, bakit ganun? Bakit ganyan? Anong dapat? May mga ganun sitwasyon, Andun din yung urong sulong na sitwasyon, o may mga gustong i-withdraw for something, gustong umalis for something. Yan, may retiro din ako nakikita. Maraming klase kasi ibig sabihin ng retiro or withdrawal, Pwedeng withdrawal when it comes to connected with someone. Pwedeng retiro when it comes to a relationship or trabaho, pwedeng ganun. Pwedeng ayoko nang magpautang, ayoko na ng ganito, ayoko na ganyan. Paano gagawin ko? Example ko lang yun, May mga ganun sitwasyon ako nakikita dito, no? Andito rin yung sitwasyon na pag-iisip
or focusing with something na napi-feeling trap or nai-stuck ka in a situation kasi yung mga achievement and fulfillment in life mo is hanggang ngayon is hindi pa rin natutupad o hindi pa rin nangyayari yung iyong mga manifestation and desire, kumbaga. No, kaya medyo may lungkot. Ako nakikita dito, nala-lack of clarity ka, nagkakaroon ng self-doubt ka, handin yung, syempre, parang negativity yung thinking mo, no, when it comes dito, sa nakikita ko dito. Nagse-search ka pa talaga ng, naghahanap ka pa talaga ng solution kung paano mo gagawin itong bagay na to. Tingnan natin, medyo magulo isip, ang dami mo iniisip. Tingnan natin, anong gagawin niya dito, universe? Eh di mag-start siya ng beginning. Oo nga naman, tinanong ko pa. O di yan, sabi dito, this is a time daw na kailangan, you need to start a new beginning into your life. If you want to fulfill or may mga manifestation or desire ka na gusto mong ma-achieve talaga, you need to start a new beginning in life. Mag-going toward ka to your manifestation. Yan ang sinasabi rin dito. Siyempre, mag-focus, action, to make it real. Lahat ng goal mo sa buhay mo, kailangan alam mo yung layunin mo. Always think advance, ang sinasabi dito. Sa lahat ng aspect ng bahay, you need to save money. No? Kailangan dito is magkaroon ka na ng excellent talaga, no? Ng excellence perspective or prospect, no? In life, yun ang sinasabi dito. And, syempre, use your common sense. Yun din. And then also, need ng solid beginning to setting yung goal mo this time. O yun na, sinabi na, tinulungan na kita. May mga bagay na kailangan mo nang tapusin. Uy. Dalawa anak mo? Iba dito dalawa anak? Universe, anong ginagawa nito dito? Ano po ba siya dito? Kasamahan sa trabaho or related to a work. Pwede rin siya, related siya sa work. Pwede rin siya connected, na maaring itong taon is binibigyan mo ng effort and hard work. Pwedeng ganon. Sabi dito, kasi gusto ko lang siya kasi ma-confirm kung sino tong lalaki na to. Or pwede rin kasi sa iba sa inyo is this is a babae. No? Kasi no gender tayo sa inaano ko lang dito. Sabi dito, meron dito na isang tao na ano tawag dito? Minamanmanan ka? Or andun yung sitwasyon na hindi mo mapapansin na meron siyang ginagawang hindi maganda. Pwedeng nililing lang kanya, pwedeng nakamanman siya sa'yo, pwedeng nagpe-pretend siya sa'yo na kaibigan mo siya, concern siya sa'yo, ganyan. May taong ganun, no? May pangliling lang o nangliling lang o manliling lang sa'yo, no? Yan. Kumbaga, binibigay niya yung best niya o yung effort niya sa'yo, pero kung titingnan ko dito is medyo sinungaling siya. Yun. May hidden potential siya sa'yo. Yun ang nakita ko sa kanya. No? Kung sino man ito, baka relasyon mo or baka someone into your life, kasama sa trabaho, pwede rin. Sa iba sa inyo. Yun, may nagsisinungaling, syempre, nakikita ko rin, when it comes sa sarili mo, meron kang iniisip, o you have an idea, o may mga gusto kang direction na gustong gawin to start, pero hindi ka makapag-desisyon dun sa sitwasyon na yun. Hindi mo kasi alam kung paano siya mag-work out o paano siya uumpisahan, medyo napanghihinaan ka ng loob sa iba sa inyo. Kaya ang nakita ko sa'yo, you're hung. No? Maaring pinag-iisipan mo siya o maaring kailangan mong pag-aralan, pag-isipan siya sa atin, yung bagay na yun. Kailangan kasi dito is confident. Kailangan sa'yo is mga bagong pananaw sa kinabukasan or huwag kang matakot, no, sa pagsubok na gusto mong gawin into your life. Strategy kasi is needed dito. Magkaroon ka ng strategy at kailangan mo talaga makipagsapalaran.
Kung may iba sa inyo na dito kayo sa sitwasyon na parang pagod na pagod ka na. Alam mo yun, napapagod ka na, ganyan, ganyan. Na gusto mo na talaga ng magandang buhay, gusto mo na ng okay, ganyan. Sana kita ko dito, makipagsapalaran ka daw. This is a time na magkaroon ng renewal sa'yo or may mga renewal, something happen into your life, kailangan ng magkakaroon ng developing. Meron tao, ano nangyari? Meron kayo pinag-uusapan related sa bahay, family, bahay, relationship? Kasi may mga unexpected na mangyayari sa'yo. Tulad ng sabi ko kanina. Sana hindi ganun kalaking yung iba sa inyo tataha kayo ng bagong direksyon sa buhay niyo. Na ikagaganda ng buhay niyo. Ay, saan ba to? Ano ba yun? Saan ba to? Okay, nagsama-sama na. So, iba dito, may mga new opportunity, may mga door na mag-open para sa'yo. Yan, may mga new beginning happen in life. There's a new horizon coming into your life. Tulad na sabi ko sa'yo, is magkakaroon ng transformation or may tao dito na gusto niyang makipag-usap or makipagkasundo sa iyo or makipag-ayos sa iyo. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Paulit-ulit kasi siya. Pwede rin yung iba, isang kaninang tao, iba yon, maaring ito rin is iba rin siya, di ba? May tao dito na malapit sa iyo or connected siya sa iyo na maaring there's a related to a travel or there's a distance, parang gano'n. There's a new horizon coming into your life. Magkakaroon na ng transformation sa iyo. May mga new opportunity or door opening sa iba sa inyo. May mga unexpected change happen. Ibig sabihin, siguro in the past is may mga naganap o nangyari na sa buhay mo na mga painful, stress, backstabbing, or rock bottom, may mga pagtataksil, may mga nagsinungaling, may mga sinaktan ka talaga na hindi mo alam patalikod, ganyan, di ba? Mari nagkaroon, and this time daw, there's a new horizon happen. Pero yung iba kasi sa inyo, na dito kayo sa sitwasyon na hindi nyo alam in what direction ka tatahak. Sa iba sa iba naman is there's a new direction happen. May mag-i-end na isang cycle sa buhay mo. May mga ayusin. Hindi ko alam kung iba sa inyo is may mga inaayos kayong bahay. Nagpapagawa ka pa ng bahay. Pagpapaayos ka ba ng bahay? Magpapatayo ka ba ng bahay? Or something gano'n. Or maybe may mga inaayos na relationship. Pwedeng, maraming klase ang relationship tatandaan nyo. Pwedeng kaibigan, karelasyon, pamilya, kung ano man yan. May mag-a-adjust. May adjustment din sa iba. Sa iba naman sa inyo is there's a new start happen into your life. Ay, may mga lakit. May travel yung iba, no? Sabi sa inyo, nag-travel kayo or may travel? Yung nakikita ko dito. Tulad ng sabi ko kanina is may mga pagkikita-kita, may mga union, bonding, pagkakaisa, celebration, gathering, collaboration kami. May mga ganong sitwasyon. Pero may disappointment ako nakikita. Pwede rin na halimbawa, nag-inaya ka, tapos hindi ka willing sumama doon. Pwede rin yun. Na ayaw mo kasi maring busy ka, o ayaw mo lang makipag-collaborate, ayaw mo lang makipag-socialize, pwede rin ganun. O kasi gusto mo lang maging alone, pwedeng ganun. Yun, sa iba sa inyo. Arigato naman si Carlis.